currently po ba, ma'am, bago po, ma'am, nga may nag-send na concerned citizen is okay pa naman kayo ng mister mo? Hindi na? Ano po? Hindi po. Hindi na po. Ilang years na kayo kasal, ma'am? Almost 25. Almost 25 years. Almost 25 years. Matagal na din pala, no? Ano po yung work po, ma'am, ng husband niyo? Ano po pangalan niya? Catalino po ang pangalan niya, pero mas known siya po as Jonix. Jan? Jonix. Jonix, okay. And ano po yung trabaho niya, ma'am? Sa ngayon, glass installer, pero dati, nung kami nagkakilala, taxi driver po. Okay. So, for the past 25 years, ma'am, so far, ma'am, yung relationship is parang rocky road, ma'am. Minsan okay, minsan hindi. Parang ganyan, if we can summarize. So, pero you're still living, ma'am, under one house? Opo. Hanggang ngayon? Yes po. Based, ma'am, sa sinasabi po ninyo, ano po yung gusto yung mangyari, ma'am, dito muna, ma'am? Kasuhan po. Ma'am, yung kabit po ba, by the way, ma'am, kilala niyo kung sino? Hindi. Wala akong idea. Hindi ko nakita kahit minsan. So, magaling po magtago po si mister niyo. As in. Ngayon nyo lang po ba, ma'am, nalaman nga may kabit siya? Kung dati pa, ma'am, parang may na-hunch ka na nangangabit na po itong mister niyo? Ang totoo, maybe 2 years after our marriage or 3 years, may mga sabi-sabi na po na may babae. Kasi taxi driver Pero sabi-sabi lang yon, nakarating sa akin yung mister mo may babae. Sabi ko, pakitaan nyo na ko ng ebidensya, kahit picture or ano man, basta malaman ko or maniwala ako sa yung sinasabi. Pero wala. Yun, sabi lang. Hanggang yung mister ko mismo, minsan, mag-relay ng story na ganito, may babae na during taxi driver pa po siya ha. Siya mismo nagsabi sa akin na may babae na sumakay sa kanya and bigla siyang hinalikan. Pabiro. Yun naman kasi pabiro naman siya magsalita sa akin or mag-relay ng ganyang mga message since taxi driver siya. So hindi talaga ako naniwala. Every time nasabihin niya yan sa akin. So sabi ko lang yun. Always kong sinasabi sa kanya na kung may babae ka, it's your choice. Pero huwag mag-iwan ng ebidensya. Pag may ebidensya kang iiwan, talagang ako ang magsusuri sa iyo sa gagawin kong desisyon. Hindi kita mamapatawan. Makukuha mo talaga ang consequences ng ginagawa mo. Sabi ko, ginawa ko lahat bilang asawa. Bilang ina. Ginawa ko lahat. Pero kung ako bigyan mo ng kahit maliit na ebidensya, nakitang-kita ko sa mata ko. Alam po namin, ma'am, medyo masakit talaga, ma'am, nga pag niloko, tsaka na imagine mo, minahal mo po siya, ma'am, ng 25 years. So, masakit talaga yun, ma'am. Kailan niyo po na-receive, ma'am, yung sa concerned citizen, ma'am, nga may kabit na po si mister niyo? March 8 po. March 8. So, kinumpronta mo siya agad? Hindi pa? Ano lang, yung question lang na hindi seryoso, parang So, dinaan niyo po sa humor, ma'am. Kasi dadaan ka din sa humor ni yun. mister mo. Okay. So, nung kinumpronta mo siya, hindi pa siya umamin? Hindi. Okay. Pati itong April, nag-usap pa kayo? So, atin lang, ma'am, wala, hindi pa rin inamin? May inamin siya sa akin, dun sa text, hindi niya inamin sa akin na may babae siya, pero sinabi niya sa akin, okay, pwede ka nang, sabihin ko sa'yo ngayon na pwede ka nang maghanap ng lalaki na pwede mong maging bana o husband, parang ganyan? Yes. Okay. May naiakyat ka na po bang sa barangay nito? Nakareklamo ka na? Ako wala, pero siya marami na. 3 beses siya nagre-reklamo sa akin. Siya pagreklamo sa'yo? Yes po. Okay. Bakit daw?
Yung unang-una yung sa property namin kasi may boarding house kami na Okay. Sir Catalino La Peña, sir, magandang hapon po sa inyo. Andito po si Mrs. nyo, no? Si Ma'am Sara. Grabe po, sir, yung iyak niya, sir, no? Medyo grabe, sir, eh. Kasi ang niloko mo siya, sir, para, sir, sa isang babae, sir, no? Sino po ba to, sir, yung bago mong girlfriend, sir? Sir, wala naman, sir. Nako, sir. Alam ko, sir, nga specialty mo, sir, yung sense of humor kasi yung mga style mo dati sa pagkwento kay ma'am daw is nung taxi driver ka pa, is hinahalikan ka ng mga pasahero mo. Medyo swerte ka klaseng taxi driver. Kasi hindi lahat, sir, hinahalikan ng mga pasahero, no? But nevertheless po, sir, may mga picture po, sir, no? Nga may nagbigay sa kay Ma'am Sara. And ayun po, sir, pinakita, ikaw, sir, may kasamang babae. Nasa resort kayo, nasa restaurant. Ano to, sir? Kaibigan mo lang to, sir? Wala to. Wala naman yan, sir. Ito. So, mga kaibigan mo lang to, sir? Friend mo lang? Yes, sir. Nagpa-picture lang yan. Nagpa-picture, Oo. Ilang taon na to, sir, yung babae na to, sir? Bata pa to? Mga 20 plus? Medyo bata pa eh. Yes, sir. Yes, sir. Ito po ba, sir, si Ma'am Rhea Paran? Tama po ba? Ito po yung name yan, oh. Sir. Kung yung sa picture na pinupost niya, sir, yan, sir. Okay. So, si Ma'am Rhea, may Paran, 21 years old. Sir, ano po yung trabaho ni Ma'am Rhea, sir? Ang estudyante, yan siya siguro ngayon, sir. Estudyante, okay. So, medyo artistahin ka pala, sir, no? Kasi, imagine mo, sir, you're 47. And then, ito po, sir, si Ma'am Rhea, 21. Pero, daming picture, sir, eh. Iba-iba, sir, yung lugar, no? So, close kayo nito, sir. Ano man yan, sir? Isang pasyal, tapos marami mang lugar na naglipat, nagpicture sa... Actually po, sir, kakaiba kasi, sir, no? Kasi na-notice na namin, sir, na imagine mo, sir, kung sabi mo, sir, wala kayong relasyon, imagine mo, ipapasyal mo, ititreat mo sa pagkain, ba't di mo lang, sir, ipasyal si misis mo tsaka itreat sa pagkain, sir? Bakit si Ma'am Rhea yung pinasyal mo? Yan yung pinaka-problema, sir. Kasi matagal na panahon na gumagawa siya ng problema sa amin. Ang pinakaunang issue niya sa akin, narcissist person ako. Ginagawan ko siya ng mga bagay na masakit, parang inaabuso, parang pinagbubuhatan ng kamay. Ganon yung mga niya. Reklamo niya sa akin, i-demanda niya ako, mag-file siya ng bawsik. Ang sagot ko sa kanya, sir, sige, kung feel mo na ginagawa ko yan sa iyo, right mo yan, magkaso ka. Magkaso ka. Pero ang totoo, sir, ako ang pinagbubuhatan ng yan, pinapalo ako ng tubo. Kahit itanong mo sa mga anak namin na nandyan, maliliit, hindi yan magsisinungaling, sir. Kahit itanong mo sa mga bata. Ang totoo, sir, yung palalaki namin na mga anak, umalis ng bahay dahil sa kanya. Umalis ng bahay dahil sa kanya. Kasi kung sabi niya, kung di daw susunod sa batas niya, alis ng bahay. So, umalis ng bahay yung mga anak namin na malalaki dahil sa kanya. Okay. Kung may ebidensya sa sir na ang ginagawa niya sa akin, pinagpapalo ako ng tubo. Ang ginagawa ko lang, iniiwasan ko lang. Minsan, pagsuntok niya sa akin, ang tawag sa Tagalog yan, kung sa Bisaya pa, sa English, mag-wave ako. Minsan, yung kamay niya, tatama doon sa wall ng bahay namin. And then, ang ginagawa niya, aalis, pupuntang pulis, magpa-medical. Samantalang ako yung mukha, dumudugo. Sige. Sir Catalino, sir, gusto sa amin confirm, sir, no? So, never mo naman, sir, po nasaktan si Ma'am Sara or Never, sir, wala. never. Okay. Sir, so for the duration sa 25 years, Palagi yan siya nagbablog, sir, tuwing kahit may nangyaring commotion doon. Nagbibideo yan siya. Kaya sabi ko sa kanya, kung totoo, sige, ilabas mo yung video na ako Sir, yung... Sir Catalino, sir, may confirm na kami, sir, di ba? 25 years kayo, sir, nakasal ni Ma'am Sara. Yes, sir. Okay. Pero pag 25 years until now, sir, gulong-gulo ang namin. Okay. Sir, for the 25 years po ba, sir, ano po dati yung work ni Ma'am Sara? Hindi, sir. So, basically, sir, she's like a princess to you, no? Ikaw lang, sir, nag-aalaga. Yes, sir. Magkasama kami, sir. Pero away ng away.
Kinakausap ko siya dati. Kasi nalilito ako, nung bago pa kami pinasal, kinakausap niya kung pagtingin ko, minsan gising siya, nilalapitan ko siya, kinakausap kung anong problema natin, bakit ganito tayo kagulo. May nagawa ba akong kasalanan sa'yo na hindi ko alam o may pagkukulang ba ako? Gusto ko lang sana na aminin niya sa akin na talagang babae niya yun at mag-say sorry lang po siya sa akin. Pero since from March 8 until now, yun lang talaga ang nasabi niya sa akin dun sa text. Na pwede ka nang maghanap ng lalaki na pwede mong ipagpalit sa akin dahil ako ay isang immoral. And nothing makita na ako sa kanya na may kahit kunting remorse. Wala good. Okay, kung siya pa fan lang daw niya yun. Isang kaibigan na gusto magpa-picture. Yun lang. Okay. Ma'am Sara, so bali ma'am, kung magpa-say sorry, kung aminin po ni Sir Catalino, tsaka maghingi po siya pasensya, quits na po kayo? No! Say Gusto sorry. ko mag-sorry siya. Gusto ko sana sincere, pero parang hindi yan kaya niyang gawin. Kung pasensya lang, okay lang naman yun, sir. Wala naman problema sa akin. Ang totoo, sir, yung treat ko sa kanya, kahit sa lahat ng pinagdaanan ko sa kanya, emotional, mental, at saka lalong-lalo na sa physical, hindi ko minsan inisip na kalaban ko siya. Okay. Ma'am, hindi ka mas sinasaktan ni Sir Catalino? Wala naman. Hindi ka kasi sinasaktan. Physically, wala. Mayroon naman sir, akong result dito na mayroon akong physical medical certification po na may physical attack po sa akin. Ano po ginawa sa inyo, ma'am? Itong kamay ko, pinisil niya, pinisil niya talaga hanggang sa anong tawag ito? Parang nagbanhod. Parang nag-sprain, nagpasa, or nanigas? Parang ganyan, nagbinhod ba? Oo, Ganyan? hanggang Okay, mabigay pong advice inyo. Ito po ma'am yung scenario. Kung talaga po ma'am nga kasi nga kasuhan niyo po si Sir Catalino, no? Yung mangyari niyan is, siyempre may chance makulong siya, no? Kung may ebidensya. Okay. Ngayon po, sabi niyo po, sa currently mo, wala kayong work. So, paano po yung mga anak ninyo? walang issue po sa akin yan. Yung 3 anak ko, pwede ko kayang ko yung buhayin yung 3 anak ko without hindi sa pagmamayabang, pero kaya kong buhayin ang 3 anak ko na walang sustento. Makulong lang yung Catalino Okay. na yan. So, meaning po ma'am, may mga sources of income ka. So, okay lang. Kaya financially speaking, kaya mo sa buhayin. Okay. Sige po ma'am, ganito na lang, no? Mahal mo po ba to si sir? Hindi na. Okay. So, wala na. So, finish na. Sige ma'am, ang advice ko lang ma'am is maybe we can first ma'am, no, i-file to ma'am sa barangay ninyo, no, yung vowsy, para mapa-blatter talaga. Para ipatawag po kayo, mapag-usapan. And from there, kung hindi kayo mag-ayos doon, so i-continue na po sa legal proceeding yan. Nga i-file na po yung kasong Sir. vowsy. Ang totoo, sir, galing na kami sa barangay dito sa Buhangin. Ang barangay nag-close na para sa kaso namin. Ang sabi, kung gusto niyo na magkasuhan na kayo. Kasi dito sa barangay, ang pinaka talaga namin is amicable settlement. Andun, bagkos, di naman si ma'am, gusto ng settlement. At saka sabi ko rin sa kanila na kung ako, sir, wala na talaga. Ayaw ko na talaga kasi mamamatay ako ng maaga sa pinagagawa niya sa akin. At saka, yung pinakaano ko talaga sa barangay, yung ko sana sa mga anak ko. Kasi natutruma na yung mga bata dahil sa pinagagawa niya sa akin. Umiiwas lang ako sa kanya, sa totoo lang. Kung wala lang yung 3 kong anak, umalis na ako sa bahay na hindi na talaga babalik. Kaso andun yung mga anak namin. So basically, sir, sabi mo, sir, nga, kahit pa paano, sinasaktan ka po ba, sir, ni ma'am? Parang sinasaktan? Palagi, sir. Palagi. Kahit iiwas na ako, kahit mismo sa harap ng mga pinsan niya, harap ng uncle niya, ginagawa niya, kukuha lang ako ng damit kasi mainit siya masyado, kukuha lang ako ng damit. Isasama ko pa yung 2 pinsan niya at saka yung asawa ng auntie niya para kukuha lang ako ng damit kasi 2 araw na ako walang bihis.
So, kukuha lang ako ng damit, pagpasok doon. Ma'am Sarah, may time po bang saktan si sir? May mga time po bang sinasaktan niyo siya? Sinasaktan ko talaga yan siya kasi ang gusto ko lang po, hindi na siya uuwi sa bahay, pero para bang inosente siya kung makauwi sa bahay na parang walang nangyari. And ano na kasi, ang sakit, parang gusto ko talaga siyang bugbugin. Oy, naku, ma'am, i-restrain po natin, ma'am, yung mga intrusive thoughts natin na ganyan, ma'am. Kasi, delikado naman kasi, ma'am. Diba sabi mo, ma'am, nangabit siya. Sa ngayon, ma'am, ikaw po yung may panglaban sa kanya about psychological violence. Pero, ma'am, pag yung intrusive thoughts po natin, ma'am, no, pinayagan po natin manalo, ma'am, baka po kayong kasuhan po ni sir po ng physical injury. So, kung ako, ma'am, please, ma'am, walang pisikalan, no, wag niyo po saktan si sir. Opo, I understand that po. Yun na nga kinokontrol ko yung emotion. Pero, ako naman ang matatalo alam mo yung ginawa ko na iiwas ako dun sa Ma'am, gusto loob niyo ng po ba bahay. counseling? I like that. Okay, so we're willing, ma'am, 12, ma'am, kung gusto niyo po magpa-counseling, marriage counseling, yung as a couple, no? Opo, pero marriage counseling but not to the extent na kami, yung may settlement. Ayoko talagang mag-settlement. Yeah, okay, ma'am, pwede, ma'am, nga, sige, hindi nyo kailangan magsama together or something, pero mag-co-parenting lang kayo sa mga anak nyo para tulong-tulong. Kahit nga hindi na kayo magsama as husband and wife kasi kung hindi na po kayo okay. Pero at least, ma'am, peaceful coexistence lang, ma'am. Co-parenting? Yes? I don't think so na makamit naming dalawa yan. Kasi, yun nga, sabi ko, narcissist itong si Catalino. Kaya nga gusto ko po na mag-undergo po kaming dalawa na sa psychiatrist, doctor Okay. po. Ganito po kasi, ma'am, regarding sa psychiatrist, sabi niyo po may result kayo, sabi niyo po nga adaptive behavior yung sa inyo. Yung sa kay sir naman po, nag-negative siya sa any Opo. psych problem. Actually, whether private or public yan, ma'am, actually, it's authoritative naman. Kasi, kung sinabing wala siyang psych problem, ma'am, that means wala kasi, no, usually, doctors will not lie. Otherwise, ma'am, they will be subject, ma'am, sa case kung sila. So, basically, ma'am, based lang po sa fact sinabi nyo, wala naman pong mental problem po si sir or any psych problem. Okay? So, ayan lang po ma'am masabi namin. Actually, ma'am, both of you pala, ma'am, kasi narinig namin si sir and kinonfirm mo kasi sakta mo siya, I guess it is not wise, ma'am, nga magkasuhan kayo dalawa kasi walang panalo sa inyo. Katalo siya, kawawing anak nyo. Pero what if, ma'am, peaceful coexistence, you don't have to live together, you can live separately. Pero for the sake lang sa anak nyo, ma'am, yung tulong-tulong kayo para sa anak nyo. Pero peaceful lang kayo, ma'am. Huwag na kayo magsama para iwas away. I don't think so. Ilapit po kayo namin sa barangay, ma'am. Ngayon, ito ang last chance. So, pwede kayo magharap-harap doon, mag-usap. Kung hindi na talaga nga irreconcilable na, then, well, you're free naman, ma'am, kung gusto mo tayo ituloy ang kaso laban sa kanya. And same thing is Sir Catalino, kung magusto yung magkaso sa inyo for the pagpananakit nyo sa kanya, it depends on him. But hopefully, ma'am, kami, ma'am, gusto namin, ma'am, nga peaceful kayo, may okay pamilya. No? So, hopefully, sana may okay kayo sa barangay. I-coordinate po namin yun, ma'am, sa inyo, pakabang pwede mo sa inyong barangay, ma'am, magharap-harap kayo, ma'am, and hopefully, ma'am, maging okay po yung pag-usapan ninyo. We can lower our pride na lang siguro. Sir Catalino, sir, this is our advice po sa inyong dalawa ni Ma'am Sara, no? Perhaps, no, you can lower your pride and ayun po, mag-usap lang kayo ng masinsinan. Kung may mga grievances man kayo, just admit lang kung anong kasalanan, no? Apologize, and hopefully po sana, no, hindi na umabot sa kasuhanay para po, hindi naman kawawa po yung mga anak ninyo. Yan lang po yung ma-advise namin. So, hopefully po sana maging okay po kayo. Kahit hindi na kayo mag-live together, pero at least for the sake of your child, in peaceful coexistence na. Ma'am Marites Delphine, ma'am, magandang hapon. Yes po, magandang Yes, ma'am. hapon po. Ma'am Marites, ma'am, may lapit lang po kami dyan, ma'am, no? Si Ma'am Sara Lapeñas and si Sir Catalino Lape. Baka pwede po ma-schedule para po magharap sila. And baka this time, ma'am, no, makapag-usap silang masenselan and hopefully po ma-reconcile sila and ma-settle po yung mga differences nila. Kasi wala namang... Actually, sir, isa na po yan sila na undergo na po ng conference last, wait lang po ha, last year, 2025. Okay. Tapos, hindi po sila na-settle. Hindi. Pero ma'am, this time, ma'am, siguro they will give it a try na lang, ma'am. Kasi, upon hearing, no, ang makawawa kasi yung anak, ma'am, pag magkasuhanay silang dalawang mag-asawa. So, we'll just give it a try, ma'am. So, i-coordinate na namin, ma'am, no, sa inyo dyan para po mapatawag sila. Okay, sige po. Sige po. Pwede Maraming Okay, salamat po, Ma'am Marites Delphine.
Ma'am Sara, Sige po. praying for the best, ma'am. Hopefully po, ma-settle to in a peaceful manner. And Sir Catalino, ganun din po sa inyo, sir. Hopefully po, ma-settle din natin ito, sir, no? Sa ang peaceful settlement lang, sir. Okay? Sige po. Salamat po. Ma'am, samahan po namin kayo. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio. Okay po. Apo, and yung pamasahe po ninyo sa Davao, ma'am, sasagutin na rin po namin, ma'am. Oh, Apo. wow. Thank you. Talaga po. Yes, ma'am. Opo. Opo. Thank you very much, ma'am. Thank you po. Opo. Salamat po, ma'am. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Thank you very much, ma'am. Magandang hapon po.